ganito? To be honest, Tito Jun, I didn't expect anything. Wala akong in-expect, binigay ko lang yung best ko. And yeah, blessed. I feel blessed that puno ng pasasalamat na nakasama ko yung cast na kasama ko ngayon. And sa pagtanggap ninyo at thank you, honestly. Pero yan ang bongga, no? Sabi mo hindi ka nag-expect, pero habang tumatagal, ikaw ba yung tipong nagtatanong ka, kailan tayo matatapos? Extended ba tayo? Ganun. Or aabutin ba tayo ng parang FPJs ang probinsyano, 7 years? Ako yung tipong tao, Tito Jun, I just do my best. Kung ano yung decision nila, that's their job. Yung sa akin lang, gagalingan ko lang sa trabaho at yung trabaho is pag-aarte. There's one time, actually, si Timmy, tinulungan ako. And I was going through something on set. I was Timmy, diba? Advice as a big brother. And he gave me good advice. And he just told me, do your job, be you, no matter what, be true to yourself, and be as humble as you can, and just do your job. So, I'm just doing my job. Yeah. Congratulations, no? Kasi naririnig ko, mismo mga production staff ang biba nagsasabi kung gaano ka-professional. Kaya naman sila mismo very happy na tumagal ng ganito yung show, di ba? So yan, congratulations! Thank you so much, Tito Jun. Ito marami rin iba pang magtatanong. Thank you. Next pong magtatanong, thank you Sir Jun Lalian. Next magtatanong, Erickson Layos of Chika at Gana. Hello, congrats sa bumubuo ng Lumuhod Ka sa Lupa. My question for Kiko. Umabot ng 1 year itong Lumuhod Ka sa Lupa. How's the experience mo? Then, paano ka na-grow as an actor? Experience, sobrang saya, sobrang challenging. Naramdaman ko lahat ng emotions na kailangan mong maramdaman. Thankful and grateful to have this cast. Kasi hindi nila ako pinabayaan. My directors, hindi ako pinabayaan. My production. Actually, second day of shoot, I already rolled my ankle. Tapos, may isang take na I really wanted to do the shot kasi may explosion, tapos tatalon ako. Hindi talaga ako pumayag na hindi ko gawin yung shot niya. I took Advil. Pero, they took care of me. Diba? The point is, they took care of me, but I wanted to give my best. And this, Lumuhod Ka sa Lupa, ito yung project na lahat binigay yung best, and it's a collection of beautiful actors working together, and the addition of Riza was needed in the end, and you couldn't ask for anyone better. So, thank you. Maraming salamat. Thank you, Sir Erickson Layos of Chika at Ganap. At susunod po magtatanong, Miss Evelyn Diao of Action News. Hi, I'm Evelyn Diao from Kabayan and X-Files and Pinay Action News. My question is for Riza. Hi po. Hello. Ganda ng wig mo. Thank you. Hindi po ako sakay. Okay. My question is, yung sa lahat ng expression at portrayal na ginawa mo dito sa Lumuhod Ka sa Lupa, Yes. Huling Yugto, I'm sure you met a lot of challenges and along the way. And kung ano pang mga sigurong pinagdaanan, no? So, ano ang mga challenges and rewards na natutunan mo or na ang mga challenges na na-meet mo at ang rewards na nakuha mo sa transformation ng iyong character dito? Kasi una po, si Christine po yung character ko, medyo pag unang pasok na, bad talaga siya. Kasi tinutulungan niya po yung character ni Cupcake. So, hanggang sa nagkaroon ng character development po siya, na nakita nila yung backstory ni Christine na may anak pala siya nung 16 years old siya. Nabuntis po kasi siya. Nung character po ni Cupcake. Na tinago niya po yun the whole time. So feeling ko yun po yung challenge for me na kung paano ko i-express sa halos ka-age ko na anak yung nararamdaman ko as Christine and kung paano ko sasabihin sa kanya. Kasi yun po yung pinaka-highlight po ng lahat na naging eksena ko po eh. Kung paano ko aaminin dun sa anak ko na siya yun. Ikaw yung anak ko. Pero halos magkasing edad lang po kami. Kasi But paano you ko were from the start. Yes. Ako lang po yung nakakaalam nun.
So yun po yung pinakamabigat for me na dinala ko po yun the whole time. Yung character na yun na may dala-dala siyang ganun kabigat na kailangan niya nang ilabas, hindi niya mailabas kasi hindi niya alam kung tatanggapin ba siya or hindi. Ganun po. So, sa tulong din po ng mga co-actors ko, ayan, sila lahat. So, hindi po sila madamot sa eksena. Talagang nagbibigayan po kami kapag dating sa mga mabibigat na eksena. Hindi po namin iniiwanan yung bawat isa. Kaya po siguro, ganoon na rin kalakas sa mga tao. And sobrang thankful ako na sobrang ni-welcome po ako ng mga manonood ng Lumuhod Ka sa Lupa. Yun po. So yun ang reward mo? Yes po. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Miss Evelyn Diao. And our next question is coming from Miss Janice Navida of Bulgar. Hi, good afternoon. First, congratulations to the whole team kasi umabot ng 1 year, di ba? Sa ngayon, parang sa dami ng teleserye, bihira na yung maabot talaga ng 1 year. So, congratulations. Pero yung question ko, I'm just wondering, bakit kasi nung nilaunch to, nandun si Sara Labati. So, siguro sa tagal, ang dami nang nabawas, sila Heaven, parang wala na rin yata. May we know kung bakit nawala yung main character like si Sara, na leading lady mo, di ba, nung nag-start ito? Sino kayo pwedeng sumagot from the production? Or hindi kasi masagot ni June Lally. Sino direct po nasa likod po? Direct. I think this is a question suited for production or our director. Or management. Wala. Makasagot. Or hindi, like kasi kung sa sarili kong pananaw, sa lahat naman ng kwento, minsan meron kang kinakailangan na gawin ng mga sacrifices. So feeling ko naman like both ends nagkasundo naman. And like parang minsan hindi may iwasan na talagang matatapat sa'yo or parang base sa tinatakbo ng kwento, yun na talaga yung pupuntahan para like kumbaga umandar yung kwento. Otherwise, di ba, magiging stale siya, stagnant, di ba? So, kumbaga, tatama na rin yung viewers na, no? So, sa tingin ko, kumbaga, yan yung mga dahilan kung bakit na, kumbaga, nawawala minsan yung character. Actually, ako kinabahan ako kasi nabaril ako sa ulo Kala ko katapusan ko na nun parang nagsisimula pa lang. So, di ba, salamat sa TV5 at sa Viva Films. Di ba? Kala ko nervous ako, parang atakihin ako ulit sa puso Pero praise the Lord! Yun, kumbaga, umabot ako hanggang sa anibersaryo ng Lumuhod Ka sa Lupa. So, siguro kahit pa paano, yun yung... Explanation. Pero namatay ba yung character niya dito? Siya, namatay. Mercy passed away. We had a whole week showing it. Yung next question ko kay Kiko, since nagbida ka na dito, after this, meron bang plan na magkaroon ka ng follow-up na serye? Or ano bang plano, magpapahinga ka ba muna? And kung meron bang darating, magiging choosy ka na ba sa role? Kailangan ba ikaw ng bida? Or okay pa rin sa'yo to do supporting roles? We'll see. I'm excited for what the future holds. And kung ano man yung bigay nila sa akin, we'll see. Hindi naman ako maarte. I was never maarte. And wait for something. I'm working on something special. So, ang importante sa'yo yung role, kahit ano siya. Yeah. I'm thinking about legacy now. The next one. I promise you. Last na lang kay Cupcake, Sir Gardner Yes, Cupcake. Excuse me, maidugtong ko lang, di ba? Yung tipo kasi ni Kiko, bibidahin yan. Yung support, sa akin yun na lang bigay. Di ba? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Bibidahin pa to, mahaba pa yung lalakbayin niya. Di ba? Ayan kay Sir Gardner, siya kay Sid yung question ko. Since mas senior naman kayo kay Kiko, paano nyo siya i-describe? Sabi nyo nga, pang lead role talaga na siya at yung kanyang pagiging actor, paano nyo i-describe? You wanna go ahead? Yeah. Well, obviously he's already gotten the package, right? Like physically, the language, he speaks both languages very well. He's got the face, he's got the height, the voice, everything's there. He's got the accent. Aura going, right?
I give you money later. I'm actually gonna give him 1,000. Parang sobrang naging friends kayo, ah. I got him. Tuloy, nakalimutan ko na yung tanong niya. Ano pa? Paano mo nakilala si Kiko? No, to describe him, he's like, I think he's a fireball, man. Like if I'm going to describe kung ano talaga, like in a word, like the craft to him is, he's just passionate, 100%. Like it's almost too much. Sumobra? Hindi naman sumobra, sabi ko almost. Almost too much. No, but he's one of the most passionate people I've ever met in the industry, and that makes it inspirational, it makes it fun. So it makes the job so much easier. Parang nag-blush si Kiko, ah. That's my idol. Siguro isang common denominator namin, Mama's Boy. So sabi ko, syempre, di ba, basta Mama's Boy, won't go wrong. And then sabi ko nga sa kanya, nakikita ko yung kabataan ko sa kanya, pero syempre, mas malakas yung sex appeal niya sa akin. Kumbaga, napaglipasan Sorry ako to eh. cut. Pero, Sorry to teka, ipapamana ko na sa'yo yung pagiging machete. Sasabihin ko, Diba? Bakit mo, di ba gawin ng guys? Gawin ng Pwedeng TV fan, i-relate. di ba? Kasali tayo dyan, syempre. Di ba? Machete 4! Di ba? O reaction. Kinuha niya yung punchline ko. Kasi sasabihin ko sana, sino mas may sex appeal ka kay Machete? Tapos kinuha niya na, binalik niya sa akin, so magaling. So pinamana na nga sa'yo, Kiko. Okay lang. Sa kanya lang yun. Para Pero sa akin, tapusin na natin kung sakaling i-offer nga sa'yo yung Machete, willing ka to do the role? Kasi ano yun, di ba medyo daring yun, sexy yun. Para sa akin, isa lang yung Machete. Si Gardo Versosa lang yun. Para sa akin. Ano, kung Hindi, may ibang tapos topic? na kasi yung panahon ko. Seiko Films pa yun. Eh ngayon, di ba, syempre kailangan merong magpatuloy. TV5 ang magpapatuloy ng Machete mo, di ba? Yes! So ano na, tapos na si Sir Gardo sa pag-describe kay Kiko. Parang naputol. Oo, naputol. So like yun, bukod sa pagiging mama's boy, ano siya eh, sabi ko nga siguro, like for me, ang magiging edge niya dun sa ibang action stars, karinyoso, malambing. So no wonder, syempre, yun yung mga hinahanap-hanap ng mga ano, di ba? So lapitin, di ba? So hindi pinipilit na parang, di ba, kailangan, di ba, ilalapit mo pa yung sarili mo. Kusang may magnet. Sabi ko, sayang, di ba, sayang, nalipasan na ako. Nagkaedad na ako. Pwede sana akong tagasalo eh. Di ba? So, wala. Grabe naman makari ako. Inaamin ko naman yung edad ko eh. Hindi, so, yun nga. So, maraming mga ano, and then like acting-wise, palagi siyang open. So, yun yung kagandahan, di ba? Kumbaga, he's always like, just what you said, he's a fireball. So, he's always on fire, he's always on his toes. So, hindi niya sinasara na parang, siguro, parang like, minsan may na-encounter ako na iba na parang bago pa lang, alam na niya lahat. So, mahirap pag ganun. Kasi like, kahit ako, kahit sa edad ko, mas maganda yung palagi kang bukas eh. Dahil, di ba, non-stop naman yan. Di ba? Kumbaga, you always learn. So, he's always willing to learn and magaling siya mag-ano. So, ano yan, swerte ng magiging asawa niya ako sakali. Or girlfriend muna. Kung sinong magiging girlfriend, napakaswerte. Wala pa ba? Actually, sabi ko nga sa kanya kung naging babae lang ako, susuyuin ko to ng gusto, iuwi ko to sa sa mga magulang ko. Oh. Kasi all rolled into one, wala ka nang hahanapin pa. Siyempre, yung iba hindi ko na pwedeng i-discuss, di ba? Kumbaga, it's not for public consumption, di ba? So guys, amin na lang yun, guys, di ba? mukhang wala na akong pera mamaya pag bigay sa kayo sa dalawa. Ubus yung card mo. Ubus na yung card ko mamaya. Tama na bumubola. Tama na bumubola. Hindi, kidding aside talaga. Kasi sabi ko nga, di ba, like, pag malapit ka sa magulang mo, lalo na sa nanay mo, kumbaga ang dami ko nang na-encounter na meron pa, hindi ko na lang babanggitin, na sobrang babaero. Pero kaya pala siya babaero, ang dahilan is wala siyang makitang kagaya nung nanay niya. So sabi ko, na-justify ko na yun sa akin. Kaya rin pala ako gano'n nung kabataan ko. So yun, now I know, di ba? Naghanap
Oo, di ba? Kahit pa paano na-justify. So yun, siguro, yun na yung, kumbaga, makakakompleto nung, yung description ni Kiko. Actually, hindi ko akalain kasi na ganyan siya. Kasi like, unang tingin, kunwari kung babae ako, unang tingin parang suplado, di ba? Parang mayaman, parang hard to get along with, di ba? Sir! Yes, magandang hapon po. Cupcake na po hindi na sunshine ha. Ayun. Ayun, again, maraming salamat po sa mga bosses ng TV5. And yun, siguro, kung meron ka pa rin idadagdag na tanong, kung hindi masyadong censored, masasagot ko pa yan. Hindi, parang gusto ka lang pigilan ni Kiko. Baka may mga ibon. Baka madulas ako Actually, kumbaga sa haba nung pinagsamahan, alam ko na yung mga sikreto ng mga yan, wala na silang tatagi sa akin. Ayan na. So si Gardo na lang pala tatanungin namin pag may gusto kaming malaman kay Kiko. Text nyo lang ako. Thank you and good luck sa last 4 weeks. Thank you, Miss Janice. Grabe, nabuhayan ng dugo ang voice ng Lumuhod Ka sa Lupa sa mga questions nyo. And before you proceed, I would like to acknowledge the presence of our boss also, Guido Arzaballero, President and CEO of TV5. Good morning, sir. Good afternoon, Sir Gids. Nasanay ako sa morning show Good afternoon, sir. Happy to see you. Okay, and our next question will be coming from Mr. Jerry Olea.